Pananampalataya ay magkakaroon ng isang pananampalataya hindi magigiba. Hindi pamati, han na magunggol, han na madadaan, han na marba. Noon kay agad ito sumasawag, adati mang pangyari, panagbiag tayo, pamilya, personal, ministeryo, pagserbi kayo ng Panginoon mo. Amen. Ikaw ba, sigurado ka ba, kapatid, na magpapatuloy ka hanggang ikaw ay nagbubuhay sa paglilingkod kay Lord? Ganun, nakapsat, ikipamati tayo. Hanggang perfecto, hindi pa nagdaditilo mo. Nakita nyo? Uray nyo na tayo kung kamati, kadalang ka problema tayo. Anak yung pumaylat na may baga kayo marigan, hindi malagyan. Meron dumarating na hardship of life, testings of faith, di ba? So if you do not have an unshakable faith, kapag ang pananampalataya mo nalakaan na magbundod, hindi pa mating nakatintindi, ijay, marikrik lang, hindi nakikita ang mga bubayan, hindi pa mating. Kumbaga, di panunod mo, kung walang hindi panunod mo, awan. Okay? Ikumpara tayo, hindi pa mating tayo, as may sa kabalay. No? Yung kung pananampalataya natin parang sa tawag dito yung parang bahay. Yan ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Gumagamit siya ng mga parable sa Bible. Kung tayo yung mga yan, okay, nasaan tayo? Ang prayer ko, lahat ng mga taga-JHL, nakatayo ang ating mga bahay sa sulitong bato. Amen? Hanggang dali kung nagkaroon na mga pabibig Kristiyano, pag hindi na kastel, magbabackslide na. Pag hindi na magbigyan, magbabackslide na. Dinisiplina mo, magbabackslide na. Pag hindi na magbigyan ng gusto, magbabackslide na. Hindi dapat ganyan na kami magpalataya. Hindi pa mati tayo, sigurado lang tayo na naging girl. Amen? So parang nagpumuna tayo, alam mo itong bulan tayo na kami, pastor, hanggang mabuntag na naibus kita ka JHM. Ay, ministry breaker na ron. Amen? Ano di parang hindi ito yung ministry, no? Ito yung ministry, hanggang kabagi. Sumahatang ang mabutal. Aramitan ti trabaho, kung intend nga po Diyos kanya, ano di trabaho? Kung natin nasantuan ka surat, Ephesians chapter 4, sigurado na narikiamin na namati, kumikal, mamati lang. E paano mo kayong papatibayan kung i-entertainin ko lang kayo, lahat ng gusto nyo, pagbibigyan ko. Hindi ko pwede na lang. Naintindihan natin. Kaya dito sa church na to, talagang pag minsan, hindi puro maglaglambati, kung minsan kailangan tayo ng disiplina. Hello? Kaya pag hindi ka kanumasin ng tao, hindi ka magkakagal sa DHM. Maghahanap ka ng ibang church. Diba? Yung pinagbibigyan lahat ng gusto. Hello? Pinapakadalay mo lang kita. Nung tatang magsapa, may andag kanina sa pastoryo, na kaya ano po ako na bilang pastor ninyo, ang isyan ko sa inyo ngayon ay yung salita ni Kristo na sana sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magiging pananampalataya, hindi magigiba. Sabi mo ngayon sa katabi mo, hindi magigiba. Para din awit ng mga bata, si Jesus ang sandigan, di magigiba. Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasintahan ng kabundukan, hindi magigiba. Amen? Parang dapat ganyan. Sabi ko sa kapatid, dapat ganyan ka. Hindi yung puro ka drama. Hello, puro ka love life. Pinaglalaban mo pa. Niloloko ka na nga. Ayun na. Ha? Kung minsan pinagdududahan mo rin kung saan ang gagaling yung talino natin. Hello? Para ka mauubusan. Naintindihan nyo ba? Ang Panginoon ay may magandang plano sa atin. Amen. At kung may magandang plano sa atin, bibigyan ka ng Panginoon ng tamang partner, bibigyan ka ng Panginoon ng tamang buhay, bibigyan ka ng Panginoon ng tamang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Madibdito yan, killjoy ka man.
Kahit kung manudan na maaral, kahit kung manudan na mang-aral, magiging man, kanya na kami pampanunutan na rin ang nakalbuhan ito. Kasi na lang ang malagna, hindi kabataan na, wala na. Sabi mo ito bukas dyan. Hello? Paminsan kayo nakabiyag, nagdalaban kayo ng Diyo, kaasi kayo naman kung sumagot pasto nyo, ilalaban nila kayo. Hello? Amen? Hintay ka lang. Darating yung para sa'yo. Amen? Hallelujah? Amen? Unshakable faith is important to the life of believers. Amen? Lalo-lalo na ngayon. Okay? Kailangan tayong mag-focus dito. Ang number one, ang gusto kong i-share sa inyo. Para hindi basta-basta na nasisira, nagigiba ang inyong pananampalataya. Yung faith natin, kailangan we build our faith on the rock. Amen? Katulad ng picture kanina, dapat hindi sa buhangin, dapat sa bato. At hindi lang bato, dapat sa malaking bato. Amen? Sino yung malaking bato? Walang iba, kung hindi ang ating Panginoon, Hesus Kristo. Sa Matthew chapter 7, listen to this, very important to. Amen? Sabi niya, therefore anyone who hears this word of mine, and act on them is like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the torrent raged, and the wind blew, and beat against the house, yet it did not fall, because its foundation was on the rock. Ang isang bahay sa pananampalataya na sa ibabaw ng bato, pag nakatayo ang pananampalataya mo ay nakadepende sa salita ng ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon. Hindi ka basta-basta bibitaw. Amen? Tingnan niyo si Ate Beth. Hindi siya takot mamatay. Excited pa nga siya mamatay. Diba? Nakipagulong po tayo, pero kung tinignan mo, pag naaalala mo yung mga alaala na, parang excited siya mamatay. No? Hindi naman siya nagpakamatay. Excited lang. Hello? Diba? Kasi, naiintindihan niya, mas maganda dun sa kaharian ng Ama kaysa dito sa buhay niya sa mundo. Daming problema, mahirap ang buhay. Diba? Pag ikaw yung klase ng ganun kumita na ng palataya, dapat kang kainitan. Sabi mo na sa katabi mo, okay, nakikita ko sa'yo, meron kang magandang pananampalataya na nakatayo sa bato. Hanggang kung natin na sa doon na surat, ako sabi mo ang bagal ng kasulatan, ang isang tao nagtayo ng kanyang pananampalataya, ng kanyang bahay, sa ibabaw ng bato. Pag dumating man ang unos, dumating man ang baha, hindi ito mag-iiba. Amen? Kaya dapat pinag-pray natin, ang magkaroon tayo ng isang pananampalataya na kahit na ano man ang dumating. Kung nakaraw yung pastora, ay, ako, magkakayulaan, hindi nyo mararanasan din, baka nagbigti na kayo, kung wala kayong katatagan. Nung simple lang kayo naraming din. Nung una, siyempre, meron natin ginagawa. Ginagawa namin yung part namin. Pero, kung namin, Lord, ikaw ang nagbigay, ikaw ang bumawi, makamukan, ipagtalat ang humpon yung purpose binita. Luhan mo kaya hindi purpose ni, okay lang. Lagi man. Amen? Hinahakunin niya ako Diyos, napukaw na hindi amin na what we are feeling, sadness in our heart. The Lord quench the heart, the sadness in our spirit. Kung titignan mo yung sitwasyon, parang gusto mo magreklamo. Natikip ako magreklamo, pero naalala ko, bakit ako magreklamo? May karapatan ba akong magreklamo? Pwede ako magtanong, pero hindi ako dapat magreklamo. Sabi ko, Lord, alam mo naman, Lord, okay, pananampalataya ko, pero hindi ka sa Lord. Pero alam nyo, napalitan ng pangamba ko ng excitement. Na-excite ako kung anong gagawin nyo sa mga susunod na araw. Kasi ako, by experience ko. Kung gaano katindi yung naging problema, kung katindi yung naging paparating ng blessing, mas matindi, mawawala na. Makakalimutan mo yung nangyari ng problema pag dumating na yung matinding blessing. Yan, tatanong na maawatan sana. Hello? Ano maawatan na ito, ano yung mamaranasan? Okay? So, ako kapag kayo kini ako. Amen? Now, ano bang ibig kong sabihin? What do I mean by you build your house on the rock? Ano yung practical application dito sa buhay natin?
How can we build our house on the rock? Mapapansin niyo si Pastor, nung nakaraang linggo na sa totoo lang ako, naglaka may nani-disturb ako. Pag nandito ako sa taas, nakikita ko yung mga taong pinagkatiwala. Kayo kasi ay mga pinagkatiwala ng Lord. You are my responsibility to God. I need to do my best for you. Amen? Because in the future when I face God, I will be facing God and I will be judged by God by the responsibility He has given me. How I became a good steward of God. Kaya nung last Sunday, pag nakikita ko na malapit na yung message, pag-prepare na si Pastor, meron pa tayong mga membro na lakad-lakad dyan, wala man ang interest makinig ng salita ng Diyos. Inaasahan ko na, pangit ang nangyayari sa buhay ng tao na yun. Hindi nakikinig ng word of God eh. Napatunayan ko na yan ilang beses. Kahit dito sa Blessed Hillside Church, maraming ganyan. Yung kapag nagsishare si Pastor ng message, hindi nakikinig. Kunyari naka-cellphone na rin, pero nagpe-Facebook at kung ano-ano pinanonood, wala na sila kayo dito. Nawala na. Bakit? Hindi nila binabalyo ang salita ng Diyos. Hindi nila binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. Pag hindi mo binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos, paano kung tatagal sa pananampalataya? Kaya tayo nandito, parang ano lang yan pagkain. Paano ka lalakas kung hindi ka kumakain? Kaya nung nakikita ko, lalo nung last Sunday, andito na si Pastor sa taas. Andun pa yung iba, naglalaro. Hindi nakikinig. Kaya kailangan mo kayo sa'yo. Diba? Kasi responsibility ang yun. You are my responsibility to God. I need to make sure that you learn the Word of God. And then because it's the Word of God who will give you a great foundation, a good foundation, planted on the rock. Tingnan niyo itong sinasabi ng Bible, dalawang verses. John chapter 10 at saka John chapter 8. Next slide. Tingnan niyo yan. Pakinggan niyo lang ang book niya. My sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Ang anak ng Diyos, ang mga tupa ng ating Panginoon Jesucristo, nakikinig. Eh kung hindi ka interesadong makinig, ano ka? Kambing? Nababasa mo ba yun? The Bible said, my sheep listen to my voice. I know them. Kilala ng Panginoon kung sino ang Kanya. Amen? Hello? Sino sa inyo dito nag-aalaga ng nag-aalaga ng baka, kambing? Sino? Taas mo nga. Yung nakaranas na nag-aalaga ng baka, kambing. Sinubukan nyo na bang pakainin ng karne ang kambing at baka? Kumakain ba sila ng karne? Ano ang kinakain nila? Damo. Kung minsan, ang susok naman, dahil ganong na alam ni kabing mga laok mo. Kasi nga, inuman na tayo. Ito po yung Pastor. Kahit na gano'ng masarap ang karne, kahit na gawin mong adobo yan, pag pinakain mo sa baka at kambing, hindi nila yan papansinin. Ay malala yung ikat mo sa wall, you get what I mean? Pag tunay na anak ka ni Kristo, gutom ka sa salita ng Diyos. Bakit ka nung lakad dyan, wala kang interest sa word of God, ano pinakain mo? Hindi ka man lang nag-devotion. Hindi ka nakikinig, hindi ka nag-aatin ng Sunday service, hindi ka nag-aatin ng ano. Anong kinakain mo? Anong ibig sabihin nun? Anong pinapakita nun? Anong pinapakita nun? Pag wala kang interest sa word of God, baka hindi ka karnero ng ating Panginoon. Amen? Kasi iba ang gusto mong kainin. Hello? Ano ang gusto mong kainin? Eh bakit nandito Pastor, yung mga gano'n? Kayo lang magsabi, maraming dahilan kung bakit may mga nagpupunta ng church. Hindi lahat na nagpupunta ng church dahil sa Panginoon.
pupunta ng church dahil kay Lord. Hindi lahat ng pupunta ng church dahil sa salita ng Diyos. Pero tingnan mo yung tabi mo, hindi ikaw yun. Well, ay natin ko muna na dagiting tupa, the sheep of God knows His voice. And they listen and they do the voice of God. If you are following your voice and what you want, it means it tells something about you. If it's not the voice of God that you are following, hindi yung word of God ang sinusundan mo, hindi sinasabi yung tungkol sa'yo. Ibig sabihin lang, sinasabi kung anong klase ka, anong kang klase, katao. Amen? Malalayo. John chapter 8 verse 47 said, sabi niya, whoever belongs to God hears the word of God. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Ayan na, binagay kami doon. Naiintindihan nila? Check upin niyo yung sarili niyo ngayon. Ang kayo mag-grupo, check upin niyo ibang iyo, dami tayo naman. Mag-ibaduri tayo. Tingnan niyo sa puso ninyo, heart of heart, interesado ba kayo nakikinig ng word of God? Para pipilitan lang kayo dito napunta. Kasi baka pag hindi ako nakita doon, hindi mawawala na. Ako, baka wala na ako ng ganito, mawala na ako ng ganon. Diba? Check yourself. It will tell you something. These are very simple words, but it tells you something very, very powerful. Ang anak ng Diyos, ang tupa ng Diyos nakikinig sa salita ng Diyos. They know His voice and they follow His words. Wala kang interes. Nagsisip ko ng Word of God. Andiyan naman yung Bible, hindi mo binabasa. Ano sinasabi mo? Paano magiging matatag ng pananampalataya mo? E di siyempre, kung ang pananampalataya mo ay nakadepende, hindi sa salita ng Diyos, nakadepende sa tao, pag yung tao, if the person is no longer here, if your foundation is a human being on material things, then if you will not have your expectation to those people, then you will definitely be shaken. Magulgul ka. Noowanan. Ada araw din sa kanito tayo, walang kumain kung ipanuwan ako itong bagadeta ang isa sa otin. Nalpas, kano may kitanong, baka may kitanungan, kanong amin na dito sa saon. Wala kanyada. Hello? Hello? Nakikita ang ating pong pagiging Kristiyano kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Whoever belongs to God, kung sino man ang sa Diyos, hears the word. The reason you do not hear is that you do not belong to God. That's very sharp. The reason you do not hear is because you do not belong to God. See? Akala natin yung pakikinig ng Panginoon, it tells something about you. If you do not have the interest to have a devotion to read the Word, to read the Bible, to listen to the Word of the Lord, it tells something about you. Amen? Let's go to Psalms 46, verse 1 to 3. Sabi niya, God is our refuge and our strength, an ever-present help in times of trouble. Therefore we will not fear till the earth is transformed and the mountains toppled into the deep of the sea. To the water roar and foam, the mountain will quake in the surge. Ang isang mananampalataya na ang pundasyon ay si Kristo, their strength is in the Lord. Pag dumating man ang mga pagsubok, hindi ko maghihibak. Listening to the Word helps you to have a very, very good foundation in the Word. You're standing before the Lord in is having a relationship with listening to the Word of God. Kaya kailangan po makinig tayo ng Word of God. Amen? James chapter 1. Tingnan nyo to. James chapter 1 verse 22 to 23 said, be doers of the word and not only hearer. Otherwise, you are deceiving yourself. At dagdagan ka nga ng piso. Ano ang nalalamitan?
Ano sabi ng Bible? Niloloko mo ang sarili mo for deceiving yourself. Because you are listening, but you are not doing. Kaya ang sabi ng Bible, ang advice ng Bible, be doers of the word. Being a doer of the word is meaning you are founding your house or your faith on a strong foundation. Amen? Nakakatulong po yan para hindi po mag-iba ang ating pananampalataya kasi hawak-hawak mo yung salita ng Diyos. For anyone who hears the word but does not carry it out, sabi niya, it's like a man who look at his face in the mirror. Parang tinignan mo ba yung mukha mo sa salamin kapag hindi mo ginagawa yung pinagawa ng Diyos o yung mga binabasa ng salita ng Diyos o narinig ng salita ng Diyos. James chapter 1 also says, doon sa verse 24 hanggang 25, sabi niya, and after observing himself goes away and immediately forget what he looks like. But the one who looks intently into the perfect law of freedom and continues to do so, not being a forgetful hearer, but an effective doer, he will be blessed in what he does. Ito, gawin natin practically ito kung bakit. Para naiintindihan niyo yung mindset ni Pastor. Naman ni Pastor, nakasistrip ko nga. Kumada? Hindi ko na-feel na makinig ng Word of God na yun eh. Medyo tinatamad ako makinig ng Word of God na yun. Sa Pastor yun, responsibilidad mo na kayo. Kung araw na i-correctan na kayo. Correctahan na kayo. Padasa na isusulong, ikisa sa unti ako. Namimiti ko ng isang tuwan na sa likod na sulat. Sabi na salita ng Diyos, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, amen, they will be blessed. Kaya huwag kayong kapag kayo ay sinecheck, nagdadamdam kayo, paano kayo mabibless kung hindi mo ginagawa ang salita ng Diyos? Kaya kapag kayo ay inaayos, paayos kayo. Hello? Kung ayaw mo magpaayos, maghanap ka ng ibang pastor mo. Amen? Kasi sasagutin kita kayo eh. Sagutin kita. Amen? But the one who look intently into the law of freedom and continues to do so, not being forgetful. Nakakalimutan ko lagi. Amen? But an effective doer, he will be blessed in what he does. Amen? Number one, kung makalimutan, if you want to have unshakable faith, ano kailangan ginagawa? Makinig at isagawa ang salita ng Diyos. Makinig at isagawa ang salita ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, makinig at isabuhay ang salita ng Diyos. Makinig at isabuhay ang salita ng Diyos. Makakatulong yan. Mapapagpala ang buhay mo. Number two, okay. Dito sa Pilipinas, sino sa inyo yung nakabukan yung panahon na wala pang mga bahay na bato? Yung mga, panahon ko nung dinosaur, sabi ko, Pastor David. Sino kanya yung pinapadasan na nagkaroon ng tibalay? Yung puso na bahay o yung ugol. Taas ang mamaya, ngayon, mabait, damdaman ka, nabigtas, paano kayo, naranasan kayo aking lalay. Lahat tayo naranasan natin. Let me ask you, when you hear from Bongo Radio, di ba naman Bongo Radio lang eh, pinapamigan natin. Yung iba wala pang TV, Bongo Radio lang. Tama ba? Sino nakaabot? Yung meron kayong radio, transistor radio, yung di baterya. Kung natin yung radio, Bongo Radio. Ang dati pa po mga inarapik sa Tokyo. Ang nakaramigan yung lakas dyan. Pagkabalayo, hindi ko ka house. I observe, according to my research and according to my experience, dagiti tao hindi, karamihan na, taamutan na umay di bagyo, at hagagati na bibis, at hagagati itali.
Sino naranasan yun? Yung kukuha ng tali. Tapos, talian na. Ako, napadasan na dyan. Napadasan pa na dyan. Tinalian din, iba na yun eh. Ako kami na nakontento na umay di ba yung mga silaan, intalingin, itay the entire house. Okay, yung iba ginagawa nila, tinatali sa puno. Doon sa may puno, pag di makapuno sa paligid, tatali sa puno. Nawakan din, kaya nakasawal. Kaya second thing, parang gano'n na gagawin natin. Kung ayaw natin, yung bahay natin mag-iba, dapat i-ankla, anchor your faith on Jesus. Amen? Now, let me explain. Ang ibig ko sabihin dyan, parang ganito lang sa pananampalataya. Huwag mong ilagay ang pananampalataya mo sa tao. Kahit kay pastor, salamat kita nag-ayat ko, salamat ikirespeto yo. Nga, ano ay ikagkabil ni pamati mo kini pastor, tahan ka din, haan bumayag iti pamati mo kini pastor yo nga, ikabil iti pamati. Anchor your faith in Jesus. Jesus Christ is our foundation. It should be tied in the Lord Jesus Christ. Your faith should be strengthened by anchoring your faith in the Lord Jesus Christ. Sabi ng Hebrew, pakinggan nyo ba, Hebrew chapter 6, 18 to 20, sabi especially sa verse 19. We have this hope and anchor for the soul, firm and secure. Saan yung ba, paano ba tayo magkakaroon ng firm and secure faith? If you anchor your faith in Jesus. If you read verse 18 and verse 20. Ilagay mo yung pananampalataya mo sa pangako ng Panginoon. Let me just read you verse 18 niya. Thus, by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have led to take hold of the hope set before us may be strongly encouraged. Amen? Verse 20, sabi na, Jesus, when Jesus, our forerunner, has entered on our behalf, yes, we became a high priest forever in the order of Melchizedek. Verse 18 very clearly said, yung pananampalataya ko natin kailangan nakatali, nakaangkla sa mga pangako ng ating Panginoon. Kamsat, Pastoy, maya madadali kagawa tayo ng simbahan na adating kanina ang namin. Pero huwag kayo lumasa. Kasi ang pangako ng tao napapako. Malaging pili. Mga ikaw malaging pili ni Pastor Akol. Ada tinanong ka kanya, kunada, Pastoy. No maididikar, pwede, no maididikar, pwede nakikas na lugar tayo di Mexico, Pampanga na. Iganarap na kayo sa nalugan nyo. Dito ka Pastor. Galing ka sa hirap. Diba? Galing kami sa hirap eh. Ano? Never kong ma-imagine sa sarili ko, dahil yung araw, bilang pastor, mag-aaral ako ng sarili kong sasakyan kasi sabi ni, bibilan na ko kami ng sarili namin sasakyan. Diba? Uy! Ang ganda pa ako, di ba? So, siyempre, ang tawag nito, nakaka-encourage. Minanako sa amin na darating ang araw, magkakaroon kami ng sariling mga sasakyan. Uy! Ini-imagine ko na, finally, kahit mahirap lang ang buhay, mag-isasakay ko na rin yung asawa ko sa isang magandang sasakyan. Uy! Hindi ko man naman anak, at dalitin ka katbang na pastor, hindi ko man naman dayday. Walang man dalitin ka katbang na pastor. Nung ngayon may diday na kaya kong alugan. Kung natin yung isa, kaya ko, Camry, Toyota, Kapog na ngayon. Uy! Yung kasi puso namin sa amin eh. O kaya ini-imagine mo na rin, kaya gusto ko rin sasakyan pag dumating yung araw na yun. Lo and behold, hanggang sa lumabas ako, wala. No digit ini guma, di hanap ko nila tutuloy ko mga pastoran.
Lo and behold, ni Apo Diyos, no man pa ang mga iniguman iti sa saon tao, hindi ko ginawa ng salita ng tao. Pero ngayon, ang Panginoon ay tapat dahil may pangako at may purpose ang Panginoon sa buhay ko. Siya ang nagbibigay ng pangangailangan ko. Nung nakita ng Panginoon na kailangan ng pastor ng sasakyan kasi hindi na ganun kalakas ang pastor natin, hindi na katulad ng dati, naglalaro pa ng basketball, nagdagdag pa na ganyan, nakapaghabag pa ng malalaka. Okay lang naman kahit walang tayo naglalakad, okay. Pero ngayon, kailangan na ng pastor para mabilis makapunta si pastor sa iba-ibang lugar. O, nakita niya ako doon sa sigay, ako doon sa itinagiter, itinulugan para kay pastor. Nagusang isuna, itimananayat, na anak ni Apo Diyos, dahil itimananayat, iti pastor naman, inusang ni Apo Diyos itibiyagda. Amen? At habang pa si Ate Berton, magtanim. O, imay. No tao, sa uti tao, tigluman kayo, magtanim mo lumay. No kwarta, itinagitaliyan, ipamatin. No sa lingwa, itinagitaliyan, ipamatin, hanggang mahumaya. Ino itari, ni Apo Diyos, itigluman. Makakasigurado ka sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya pag nasusubukan tayo, katulad yan. Di ba, lahat tayo sa church na nasusubukan yung pananampalataya natin. Nawalan tayo ng isang argument ka naman. Siyempre, kung natin na doon mga pamati tayo, nohan tayo mga kapital ni pamati niya ako, di isaw niya ako Diyos. Tama? Pero dahil tayo ay, ang hinahawakan natin ay salita ng Diyos, hindi ko kami tayo. At sabi mo sa katabi mo, oh, it's good that you are here. Still, why? Because our faith depends on the promises of the Lord. It's anchored in the promises of the Lord. And the one who promises is faithful. He's trustworthy. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Book of Hebrew, firm and secure. Bakit? Because the promises of the Lord, amen, is sure. Amen? Hebrew, chapter 3, verse 6 said, but Christ is faithful as the Son over God's house, and we are His house, if we hold firm to our confidence and the hope of which we hope. Amen? Christ is faithful as the Son over God's house. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako sa lahat ng kanyang mga sambahayan. Kasama ba tayo sa sambahayan ni Kristo? O, tambuhan ka kabundok ni Pamati o iguman tayo inisas sa Olimpiapo. Kung kasanong larong ni iguman, mga kapagkagdagan. Nakita yung real kung sa wala. Mga kakagdagan na larong iguman. Kaya number 1 din ang mga very important. Amen. Psalm 62 verse 67. Psalm 62, 67 said, He alone is my rock and my salvation. He is my fortress, I will not be shaken. Amen. My salvation, my honor, my rest on God, my strong rock, my refuge in God. Amen. Hallelujah. Kung nanti pastor, kung nanti misis ko, di ka naman. Pastor, imbaga, hindi nakalabas ng Sunday, June, magkakaroon tayo ng aircon. Kuna na, June. Paano kung walang aircon sa June, hindi ka mapakaya? Hindi matapos sa June. Kaya sabihin, paano kung matapos sa June, wala pang aircon ng JHM, hindi ka mapakaya? Sa uli mas torday dyan. Hello? Nung di sa uli pastor, nag-apunin di kapanunutan ni pastor na ako, makapangyarihan ka. Alam ko kung ano ang kaya mong gawin. Kaya naniniwala ako, ngayong June, bago matapos ang June, meron. Kada pabalik ka din na ano tibagan na natin yung pagsapa. Ano nga rin lipatan tayo tibagan ni Pastor Wayne? Ano nga tayo, ako na tibagan. Napudot? Napudot ka rin?
Sino tigliglig at tatangan sa ka? Kasi yung man dilikat niyo. Kasi dilikat niyo. Itakay ng dilikat niyo, kasi ni pastor na eh. Okay? Ganito ang gawin niyo. Tingnan niyo mabuti yung likat niyo. Tingnan niyo mabuti yung likat niyo. Tapos, parang camera, picturean niyo. Picturean niyo. Sige naman, one to three. Tapos na? Ilagay niyo sa isipan niyo. Minsan isang araw, habang nagsa-service tayo, pinagpapawisan pa kayo. Dahil ang Panginoon ay tapat, darating ang araw na yun, hindi na kayo papawisan habang nagpupuri kayo sa Panginoon. Amen? Pagaling ng natin. Ano lang patirig na mo umayinig na aldaw ka ni Apolos na hindi karina at nangyari. Naman mga pinati, nangyari. Mabait ka ba din? Ulitin natin. Minsan pa, para maalala nyo lang yung araw ko. Minsan pa, nasa yung pawis nyo, nasa yung pawis yung pawis na natin. Ganito, para lang ito. Tingnan nyo yung pawis nyo. Okay, tingnan mabuti. Come on, tingnan mabuti. Come on. Picture ninyo. Okay? Okay na. Nandito na, pastor. Naalala ko na. Kasi darating yung araw, pag nakita nyo yung picture sa isipan nyo na yan, at hindi na kayo nagpapawis sa loob ng sanctuary nito habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, habang nag-worship tayo, habang sumasayaw tayo sa Panginoon, dahil alam natin ang Diyos natin ay hindi sinungaling, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Alam nyo, ang susunod na papahirin nyo, hindi na pawis. Ang papahiran nyo na ay bakit? Kasi manghihina ka. Maglilingkod ka sa gagawin ng Lord. Dahil sabihin mo, Lord, salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napaka-bless natin. Thank you, Lord. You are faithful. Kapag nakarinig tayo kay Lord na ng message, hindi man tayo. Uuray naman minsan kasamahan naman mangyari. Hindi man tayo. Because the one who promised is faithful. Pakisabi mo niya sa kanabi mo, okay, pangako ako sa buhay mo. And I know that the Lord is a strong fortress. He is not a liar. He is trustworthy. He is faithful. Psalm 62, 67. He alone is my rock. It is not money. Pastor, paano? Paano tayo makabili ng aircon? Eh, wala ka namang pera. Wala na. Pero mayaman ang Diyos ko. At ang lahat ng gustong magpagamit at ayaw magpaiwan sa Panginoon, sila yung gagamitin ng Diyos. Sabi ko kaya Ivan, ayusin mo na yung mga sasakan ng aircon. Ayusin mo na. Amen? Amen? Tingnan mo yung matabi mo. Sana nandito ka pa pag may aircon. Ulitin. Sabi mo sa kabila naman sa kabila. Sana nandito ka pa pag may aircon. Sana nandito ka pa pag may aircon. Amen. My God is so big, so strong and so mighty. My God, I know that my God, I know that my God, yes, one more time.
My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh my God! My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot. Amen! Lahat na naniniwala sa kaya gawin ng Lord sa JHM family, sabihin nila, woo! Amen. Dahil tayo niya ako. Nagitian mo na magkaroon niya ako kasi kang pamilya na. Sabihin natin, woo! Sino naniniwala na gagalaw sila sa buhay mo? Amen? At habang naghahanda tayo, number 2, number 3, habang tayo naghahanda, hinahawakan natin, narinig natin yung Word of God, pinanampalatayanan natin yung Word of God, hinawakan natin yung Word of God. Amen? Itinali natin yung pananampalataya natin sa Word of God. Amen? Anong dapat natin ginagawa? Para hindi kayo malulungkot habang naghihintay, excel in the work of the Lord. Habang naghihintay, kasi alam mo, gagawin ni Lord yung party na, habang naghihintay tayo, maglingkod tayo ng tapat. 1 Corinthians 15:58 said, therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable, always excel in the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Always excel. If you truly believe what you hear, if you truly believe and hold on to the promises of Jesus, then excel in the service of the Lord. Gawin mo lahat ng magagawa mo, magpakabuti ka, magpakatapat ka, maglingkod ka kay Lord ng tapat, hindi ka magigila. Pero kung ang pinagpipisihan mo, yung mga reklamo mo, yung mga hindi ginagawa ni Lord sa buhay mo, hindi ka magtatagal. Magungunday ka pamatin. Always excel in the word of the Lord. Habang naghihintay ka, maglingkod ka ng todo-todo. Tingnan mo, pag-umulag ka na lang, dumating na. Amen? Romans 12, verse 11 said, do not let your zeal subside. Keep your spiritual fervor serving the Lord. Keep. Do not let your zeal, okay, subside. Huwag mong hayaan lumamig. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Amen. James 1:12, last verse. Pakinggan mo mabuti. Blessed is the man who persevered under trial. Because when he stood the test, he will receive a crown of life that God. Parang wala tayo naginig. Parang tayo naginig. Tingnan nyo. Basahin na natin sabay-sabay. Blessed is the man who persevered under trial. Because when he stood the test. Okay, sunod sila. One more time. Okay, one more time yung part na yun. Sabi niya, 1, 3. He will receive the crown of life that God has promised to those. So, listening, holding on to the faith. Amen. And as you hold on to the faith, do not let your faith subside. So that it will not subside, serve the Lord. Alam niyo yung karamihan ng mga nalaglag, naging busy sila sa ibang bagay na ginagawa. Kaya nalaglag. Kung ako sa iyo, kung ayaw mo malaglag, magpaka-busy ka kayo. Kapag binibigyan ka ng kaaway ng mga reason para magpaka-busy ka lalo kayo, ilis na lumayo ka kayo, lumapit ka kayo. And you will see, the Lord will reward you with a stronger faith. A strong foundation of faith. Amen? Hallelujah! Bibigay sa katabi mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kailangan kang magkaroon ng matatag na pananampalataya. Walang suman. Amen? Dapat nandito pa rin tayo hanggang sa dumating si Lord. Amen? Amen. Dapat nandito ka pa rin at may aircon na. Amen? Amen. Ayun tayo lahat. Let's go start.